Minsan, sa isang adventure, may mga pagkakataon na hindi mo inaasahan. Yung tipong plano mo lang mag-ride. Yun, ang ganda ng view dito. Ito pa natin tinatawag na Talisay Gateway to Taal Volcano. Ayun o. Mag-enjoy sa kalsada. Oh. Wow! Ang ganda ng view. At masulyapan ang isang magandang tanawin. Kita mo naman, maraming mga fish pond. At saka, maraming mga nagbabangka din pala dito. Sa video na ito, samahan niyo ako habang kinikwento ko kung paano ang isang simpleng ride para baybayin ang mga kalsada ng Batangas para lang masilayan ang Taal Volcano ay nauwi sa isang hindi planadong adventure. Isang paglalakbay papalapit mismo sa bulkan sakay ng bangka. Kasama ang thrill, ang lakas ng alon, at ang pagkakataong makita ang iba't ibang cone ng Taal Volcano. Ang Binintiyang Malaki, Binintiyang Munti, at Mount Tabarong. Tara, simulan na natin ang adventure na ito. Uy, may dog. May aso. Hello guys, good morning. Isang panibagong adventure na naman sa araw na ito. And for today's video, andito ako ngayon sa Tagaytay at kita mo naman yung view natin is yung Taal Volcano at saka yung Taal Lake. Umaga pa lang pumunta na ako dito para masilayan ang sunrise. Pero kanina andun ako sa taas ng People's Park in the Sky. Pero grabe yung fog doon. Kaya hindi nagpakita yung araw kasi natabo na siya ng mga fog. Kita mo naman doon. Kaya bumaba ako at yun nga, natunghayan natin itong scenery o view deck na meron dito sa may kalsada. Nasilayan natin yung mismong Taal Volcano at saka yung Taal Lake. Pero hindi dito yung main content natin sa Tagaytay dahil sa pupuntahan natin at baybayin natin yung mga kalsada na meron dun sa gilid niya. Kahit hindi man natin siya mapuntahan dun sa gitna mismo, pero at least masilayan natin ng malapitan yung mismong Taal Lake at saka Taal Volcano. Kaya tara, samahan niyo ako sa isa namang adventure sa araw na ito. Let's go! So dito tayo dadaan para baybayin natin yung mga kalsada na mag-view natin mismo ang Taal Lake at Taal Volcano. So kanina, nandun na tayo sa taas, malabo yung visibility or hindi makikita masyado kasi ma-foggy dun sa taas. Pero nung andito na tayo sa mismong paanan ng kalsada papuntang pababa is nasilayan na natin yung araw. Doon talaga hindi natin nakita yung araw doon sa taas. So good thing maganda at malinaw yung panahon dito. Kaya yun makikita at masilayan natin yung mismong Taal Volcano. Ayun So if you want to explore itong lugar na ito papuntang Batangas,
ito yung pinakamagandang ruta na dadaanan mo para masilayan mo ang mismong Taal Volcano at saka yung Taal Lake. Habang binabaybay ko ang kalsadang pababa, tila ang Taal Volcano ay pasulyap-sulyap sa natatanaw sa pagitan ng mga Tingnan mo naman oh. Kita na natin. Kanina andun tayo sa tuktok. Tingnan nyo, maulap dun sa taas. Pero dun sa baba, malinaw. So bababa tayo dun at i-capture natin ng malapitan ang mismong Taal Lake at saka Taal Volcano. Tara, let's go. Continue na tayo sa biyahe. Yun oh, ang ganda ng view dito. Kikita mo talaga yung ano niya, yung butas sa gitna. Maganda yung panahon. Oo, tingnan nyo. At alam nyo ba, itong kalsada na ito yung mga paboritong daanan ng mga riders dito. Dahil sa paliko-liko niyang forma. Kagaya nito. Oh. Parang bitukang manok siya. So sa parting ito, pasulyap-sulyap lang muna natin makikita yung mismong Taal Volcano at saka Taal Lake. Pero mamaya, once nandun na tayo talaga sa mismong baba, is ma-actual at masilayan natin. Ito pala na tinatawag na Talisay Gateway to Taal Volcano. Ayun o. Ay. At dahil sa ganda ng tanawin, may mga bahagi ng kalsada na hindi mo matiis na hindi huminto. Dahil bawat hinto, parang may bagong tanawin na naghihintay. Ang ganda ng forma ng ng mismong bulkan. Okay guys, napahinto tayo ng saglit dahil sa while binabaybay ko tong kalsada na ito, talagang sakto yung dinadaanan ko. Dahil pagbungad pa lang galing doon sa taas, pababa, masilayan agad natin yung magandang view ng mismong Taal Volcano at saka yung mismong Taal Lake. Biruin mo, parang dagat yung Taal Lake. Ang lawak pala. At saka yung Taal Volcano, makikita mo talaga yung mga crater niya. So napakaganda. Okay, continue tayo sa biyahe. Oh, wow! Ang ganda ng view. Grabe yung kasada pag ganun. Doon tayo sa taas kanina. Palapit na tayo ng palapit. So nasa baba na tayo. So dito tayo kanan. Malapit na talaga tayo. Amazing yung view. Tayo ng palapit guys. Kanina nakita lang natin to sa mataas na perspective of overview dun sa taas sa Tagaytay. Pero ngayon dahan-dahan na nating nasilayan ng malapitan. Marami palang fish pond dun sa baba. At may mga bangka din. Ganda talaga oh. Kalain mo itong lugar na to nabuo dahil sa bulkan.
hindi ito talaga siguro mismo ang itsura ng lugar na ito. After na pumutok itong Taal Volcano, naging ganito na yung lawa, lumawak bigla. Kaya ganun talaga ang kalikasan magbiro. Minsan trahedya ang maibibigay, pero after ng trahedya, bubunga yung kasaganahan. Kasi tingnan mo naman, maraming mga fish pond. So maraming mga taga dito na mga lokal sa Batangas na nakikinabang sa mismong lawa ng Taal. Dahil dito nila pinagkukunan ang kanilang source of income dahil sa fish pond na to. So malamang maraming mga tilapia at bangus dito. Tara, continue tayo sa biyahe natin. Pupunta pa tayo dun. Dadaanan pa natin yung kalsada dun para makita talaga natin yung bungad mismo. Tara, let's go. Susundan lang natin tong kalsada na to hanggang sa marating natin yung pinakabungad na malapit na talaga natin makita na nasa harap talaga natin mismo yung Taal Volcano. Tuktok na ng Taal. Palaki na ng palaki yung Taal Volcano. Palapit at palapit na tayo. Yun kita na talaga yung crater. Malapit na tayo. Grabe ang lawak pala talaga nitong Taal Volcano. At marami siguro itong mga crater o bunganga niya. Tara, continue tayo sa biyahe natin. Gusto ko magpalipad ng drone, kaya ang lakas ng hangin. Kanina dun sa taas, nagpalipad ako ng drone. Ay, natakot ako, tinangay ng hangin. Kaya yun din ang disadvantage pag DJI Neo 2 na drone yung gamit mo. Kasi may possible talaga na hindi niya kaya yung malakas na hangin. Ayun na guys, nasa harap na tayo ng mismong Taal Volcano. Oh, kita na natin ang malapitan. Check natin sa unahan, baka may magandang spot dun. Oh, meron nga. Ayun buti na lang maganda yung panahon ngayon ba. Kita mo talaga yung Taal. Oh, kita mo na talaga. Yan yung Taal Volcano. Okay guys, huminto muna tayo para silayan natin ng aktwal, ng malapitan ang mismong Taal Volcano at ang paanan ng Taal Lake. Kita mo naman, maraming mga fish pond at saka maraming mga nagbabangka din pala dito. Grabe, biruin mo, doon tayo galing sa Tagaytay and then bumaba tayo dito. So tingnan mo, maula pa doon sa taas. Pero dito sa baba is hindi na gaano kita na yung sinag ng araw. At saka makita mo din na maraming mga fish pond at saka maraming mga mangingisda na nagbabangka dito. Talagang malakas yung hanap buhay ng mga taga dito dahil sa tulong nitong mga fish pond nila. Galing, daming ibon doon Tsaka ganda yung kapatagan ng ng mismong bulkan. Ganda.
Continue tayo sa biyahe. Baka may maganda pang spot doon na mas malapit pa sa mismong Taal Volcano. Parang may mga ulap na. Sana hindi ulan. Malapit na talaga natin, no? Habang nagpapatuloy ang biyahe ko, may napansin ako ng mga bangka sa mismong Taal Lake. At doon ko naisip, paano kaya kung makita ko ang Taal Volcano ng mas malapitan? Hindi lang mula sa taas ng Tagaytay, kundi mula mismo sa gitna ng lawa. Napaisip ako, since may mga fish pond doon at saka may mga bangka, siguro possible na na pwedeng bangkain yung mismong Taal Lake papuntang Taal Volcano. Hindi natin masasabi, baka possible. Maya-maya magtatanong ako kung possible ba na may mga bangka dito na pwedeng rentahan para malapitan talaga ng lubusan yung mismong Taal Volcano. Since yung adventure natin ngayon is makapture yung mismong Taal Volcano at saka yung Taal Lake dito sa kabaan ng mga kalsada dito ng Batangas, why not itry natin na bangkain natin, parang bigla ko lang naisip yun since andito naman na tayo, lubos-lubosin na natin yung experience natin dahil bihira at minsan lang natin ito mangyari o ma-experience. Kaya sagarin na natin, hanap tayo ng bangka na pwede nating rentahan at subukan nating lapitan mismo ng aktwal ang mismong bulkan. Parang exciting yun, di ba? Tara, let's go! Luciano. Okay guys, dito banda parang palayo na yung yung mismong Taal Volcano. Tapos may mga harang na din yung mga kalsada, kaya hindi mo na talaga masyadong makikita yung mga view while binabaybay mo tong kalsadang ito. So dahil sa adventure ito, lubos-lubosin na natin yung biyahe natin. Hanap tayo ng bangka na pwede nating libutin yung mismong Taal Volcano. Ako excited ako kung makahanap tayo ng bangka na pwede nating rentahan. Okay, tara, ikot tayo, balik tayo. Hanap tayo ng matanungan. Kasi may mga nagbabangka so possible pwede mo ding bangkain yung mismong Taal Lake papunta, paikot sa mismong Taal Volcano. Tingnan mo dito banda, may mga nakaharang na pader, so hindi mo na talaga makita yung mismong view. Tanong tayo dito. Sir, magandang umaga. Tanong lang ako, may mga narerentahan ba dito na bangka? Meron. Magkano kaya? Yung paikot ka ng Taal Volcan. Oo. May kilala ka? Magkano kaya? Alang ako magpresyo Ha? Alang ako magpresyo. Magpipresyo ang tuwan. Gusto mo, samahan kita? Saan? Malapit lang dito? Oo, doon lang. Ngayon, kung ka samahan kita doon. So, possible pala lalagpas pa ng... Malay mo, baka makatawag, makakuwang. Baka pwedeng na lang, 2K, ganun. Hindi pwede. Hindi ba baba? Di ba ganun? Malawak yan. Saka ang bangka naman gagamitin, hindi pwede naman yung mga plat-plat na yan. Sabagay. Kayo nung dapat yung may katig. Oh, para matibay Oo. Kung flatboat man, yung malalaki. Yung mga bangka dito, yan? Marami dito makukuha na dyan sa kabilang barangay, meron pa rin. Meron din.
Kaya lang, baka lalong mahal-mahal ka dyan. Yun na nga. Okay. Dito, baka mahal na naman pakiusapan. Bangka. Mm. Ilan kayo? Ako lang mag-isa. Isa ka lang? Oo. Ano ba, Hindi, gusto ko lang ano ba, since andito naman ako, so sagarin ko ng libutin yan. Para experience din talaga ba. Pero ikaw tayo mismo, naikot mo na yan. Oo. Oo. Pero hindi mo pa naranasan na umapak dyan mismo o naapakan mo? Dating ko lahat yan, pati taas. Oo. Pati doon, nakaligo na nga ako doon sa tumida. Ganun ba? Pero bawal mga turista pupunta doon ano? Ay, pinagbabawalan. Hmm. Pero kung iikutin mo lang, Pwede. pwede. Anong lugar na to, kuya? Banyaga. Banyaga. Oo. 3rd District Ito na. ng Batangas. Tapos, saan ba yung crater dyan or yung parang bunganga ng bulkan? Marami ba? Daga yung may tubig sa loob. Oo. Yan, sa Yan, malaki. gilid ng bundok na yan, ganito. Ah. Sa gitna ng tubig, may bundok po sa maliit. Nakakit mo na din yan. Oo, Mm. kami dati, nung una nakakapagtanim din, palay, alam mo yung palaya. Oo. Nakapagtrabaho kami dyan. Galing oh. Dahil matanda na naman ako eh. Pero ngayon, parang wala ng tao nakatira dyan or ano. May mga tao dyan. Eh, doon sa kabila ay maraming mga bahaya. Hmm. Pero siya, sakot ng bulkan dahil yan may palibot ng dagat din. Oo. So malawak pala talaga to ano. Ba, malawak yan. Kaya nakaw, ay pagdadalawang libo eh. Ay, sige, sa gasolina. Kaya nga nagano ako. Kasi Ito mo naman, pagdating mo sa bundok na isang iyon, baybayin mo, may bundok dyan sa malaki sa tawagin siya, binintiyang malaki. Yun itong tawagin, binintiyang maliit. Pwedeng kung gusto mo lang, diyan sa baybay na yan, dahan-dahan lang naman ang takbo niyo pa paruni hanggang dulo. Pag nasa kabila, gawa ng, hindi rin naman maganda doon, baka maalon. so dito lang banda. Oo, Doon maalon. Dito parang natakpan na yung ano. makuwang-kuwan yan, maalon sa kabila. Baka hindi ka pa maalam maglangoy. Konti. Eh, Pero maganda yung experience nyo ano kasi napuntahan nyo na dyan na actual. ay, nakatira kami dyan. Grabe. Ngayon, kung sasabihin bawal tirahan, may mga natulog diyan. Oo. Yung mga kubo na rin. Pero yun nga din hindi natin alam kung kailan siya Ay mag-aalboroto. nako, hindi. Walang mga appeal po rin. Minsan biglaan. Hindi masabi. Hindi kayo sumabog yan. Hindi kayo kami Oo. ng barangay yun. So naabutan mo yung pagsabog din dito, kuya? Narito ako, hindi ako umalis. Ano yung nangyari dito? Parang Puno ito ng lupa. Lupa. Ito paglakad mo pa pagbasa, hirap ka ng paglakad. Talagang uus-us ka sa dulas. Akala mo yan, ito dati dagat. Dito tinapon ng mga lupa, saka dyan sa dagat. Ay nakuha na uli ng dagat. Ito sarado lahat ito. Tapos ito, natabunan din to? Hindi. Maraming mga rin na lumubo. Yung Ah. mga lupang bumagsak. Okay. Pero hindi namang hindi. Pero dati, ganito talaga yung itsura niya or iba dati? Ito yan. Parang- May lupa pa dito? Ganun din. Kaya nga lang, nawala na ibang lupa. Ito dito, inal sa kalsada. Mga lupa. Ayan, mga lupa yan dati. Hindi. Na isa din dagat yan. Kaya lang, sagat siya dito. Suwan dagat. Sige sir, salamat to. At least may information ako about sa mga ganyan. Oo, wala ka pa namang kasama. Oo, ako lang mag-isa. Mahilig kasi ako maggala-gala mag-isa. Thank you sir. Kaya lang kung pagpag mo. Oo. Thank you. So nakapagtanong-tanong tayo isa sa mga konsul dito about sa bangka. So possible daw talaga na maikot natin yung yung vulkan. Kaya lang it will takes amount of money para maikot yun. So, kung ibigay man sa atin ng pagkakataon sa araw na ito na tayo ay makahanap ng bangka na pwede nating marintahan na ma-afford naman natin na kaya natin sa ating bulsa, why not take advantage natin? Kasi minsanan lang din to. Kaya sagarin na natin. Galing ni tatay kasi matagal na siya dito naninirahan at marami na ding mga pagkakataon na na-experience niya mismo ang pagputok ng Bulkan Taal. At isa sa pinaka-amazing experience is yung actual niya na
natunghayan. Yung mga ilang beses na pagputok. At sabi pa nga niya, hindi siya umalis dito, never siyang umalis. Dahil siguro sa aside sa taga dito siya, may bahay siya. Parang nasanay na siya. At hindi lang siguro siya, pati mga tao na naninirahan dito, na nasanay na sila sa ganitong mga situation. May boat rental dun ah. Tanong daw tayo dun. May nakalagay dito na ano eh, boat rental. Okay guys, I'm back. So sa haba-haba ng biyahe, haba-haba ng mga kalsada na dinaanan ko, nakahanap tayo ng bangka na pwede nating marentahan. So mangyayari yung adventure natin na ikutin natin mismo ang mismong Taal Volcano at ang Taal Lake. Tara, iniwan ko muna yung motor ko dito kasi yung bangka andun banda. Tara, let's go. Sakto may left jacket Meron. Ano to siya, parang Wala na yan. waiver. Kung lang, bigay lang ng turis sa amin sa permit. Ito ha, ikot. Turo mo sa kanya magagandang view doon. Suot muna tayo ng life jacket. Okay. Pero hindi naman maalon Hindi. Walang masyadong alam. Meron pa, pero hindi. Safe naman yan. Okay, tara, let's. Thank you. Ano nga pangalan mo, sir? Ronnie. Kung sakaling may magko-contact, may contact number ka. Oh, bibigyan. Sige, banggitin mo, sir, kung anong number mo. 0977-426-2827. Okay. So kung gusto nyong ma-experience itong boat ride, paikot sa mismong Taal Volcano at saka Taal Lake, contact nyo lang si Kuya. Okay. Ano pangalan ng ano nyo, sir? Soriano Boat Rental. Soriano? Oh, Soriano. Soriano Boat Rental. Ano to dito? Talisay, Batangas? Talisay. Okay. Sige. Okay guys, andito na yung bangka natin. So, ito yung unexpected na plan. Wala sa plano na ako'y sasakay ng bangka at ikutin yung mismong Taal Volcano at saka Taal Lake. Kaya, let's go. Matibay na ito, kuya, no? Matibay yan. Oop, yaman eh. Okay. Oh, solo ko yung bangka. Saan banda, kuya? Dito? Ito harap. Oh, Oh, yan. dito harap, ganun. Oo. Okay. So ito na guys. Papalis na.
Habang nasa gitna ng lawa, Grabe. doon ko mas napansin kung gaano kalawak ang Taal Lake. Hindi ko nakala na ganito pala talaga kalawak itong Taal Lake. Akala ko sakto lang yung lawak nito. Lawak pala pag nandito ka na sa actual. Ang lawa na ito ay may lawak na humigit kumulang 234 square kilometers. At kapag nandito ka na mismo sa gitna nito, doon mo mararamdaman kung gaano kalaki ang volcanic caldera na bumubuo sa buong lugar. Grabing alon, no? Ang lalaki ng alon dito. Hindi naman mahangin. Uy, may dog. May aso. May aso. Habang nasa bangka at papalapit ako sa isa sa mga bahagi ng Taal Volcano, bumungad sa akin ang bininsyang malaki. Isa ito sa mga cone ng Taal Volcano na nabuo mula sa mga sinaunang pagsabog ng bulkan. Sa ngayon, hindi ito aktibo at tahimik lamang na nakatayo bilang bahagi ng napaka-unique na landscape ng Taal. Ito yung isa sa Bulkan Taal na tahimik. Sabi ni Kuya is hindi daw to masyadong nag-aalboroto. So tahimik lang siya. Wala mo, parang itsurang bundok lang siya. Pero sa loob, isa siyang malaking bulkan. Nananahimik na bulkan. Iba yung itsura niya sa malapitan na actual talaga compare na andun ka sa mismong kalsada. Dito talaga makikita mo yung hugis. Iba yung kulay ng lupa ng bulkan mismo. Ma-brown siya na parang kalawang. Naghalata lang na may sulfur. May mga bahay din pala, no? Okay. Parang stock lang ng mga pagkain ng mga isda. Oh, ganda dito ng spot to. Guys, dito yung magandang spot sabi ni Kuya. Dami talagang mga ibon dito. Sa kabila, puno ng mga fish pond. Doon tayo kanina na kalsada. Inikot natin yun doon. Pero ngayon, andito na tayo sa mismong Taal Lake. Oh, maganda oh. Talagang manahimik ka na lang sa sa ganda. Yung mga lupa na yan, Kuya, mga lahar na yan. Yung mga lupa dyan ba, lahar na yan, lahar. Okay. Tapos tumigas. Napansin ko rin ang ilang kabahayan sa paligid ng mismong bulkan. May mga bahay na tila wala nang nakatira at napabayaan na. Marahil ay iniwan dahil sa panganib ng mga pagsabog ng Taal Volcano sa mga nakaraang taon. May bahay din dun. Pero sira na. Isang paalala kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng kalikasan.
Matapos ang ilang oras na paglalakbay sa lawa, dito ko naman nasilayan ang isa sa mga pinakaaktibong bahagi ng Taal Volcano, ang Mount Tabaru. Ito ang bahagi kung saan makikita ang isa sa mga aktibong crater ng Taal Volcano. Yan yung sinasabi ng mga lokal dito na active na part ng Taal Volcano. Yung dinaanan natin una, part din yun ng Taal Volcano, pero nananahimik lang yun. Pero itong nasa harapan natin ngayon, ito yung pinaka-active sa lahat ng mga bulkan dito sa Taal. Kaya kung makikita mo, ni damo, walang tumubo at saka puno. Dahil siguro, yung lupa na meron dyan is grabe yung init. Yan ang tinatawag na beauty, pero sa loob, beast. Kasi once na pumutok yan, trahedya ang magiging resulta at marami mapapahamak na mga tao. Isang lugar na patuloy na nagpapaalala na ang bulkan na ito ay buhay at patuloy na nagbabago. Paglipas ng ilang oras sa lawa, bumungad na naman sa akin ang Bininsyang Munti. Tinawag itong Bininsyang Munti dahil sa mas maliit na cone shape ito kumpara sa Bininsyang Malaki. Isa rin ito sa mga hindi gaanong aktibong bahagi ng Taal Volcano, ngunit mahalagang bahagi ng kakaibang hugis ng buong bulkan. Tingnan niyo mo yung mga guhit ng linya ng lupa. Palatandaan yan ng mga layer ng lava nung time na ito ay pumutok. Grabe yun. Yan ang tinatawag na bakas ng kalikasan. Ngayon lang ako nakakita ng lava na tumigas. Talagang kikita mo yung mga linya niya. Ang layo na narating ng adventure natin, guys. From Tagaytay, bumaba sa kalsada papuntang Batangas para masilayan lang ang Taal Volcano. Pero dahil sa hindi pala sapat na makita mo lang siya ng malayuan, kaya sinadya ko ng sagarin na ang ating adventure sa araw nito. Habang pabalik na kami sa Pampang, malakas na alon at hangin ang sumasalubong sa amin. Ang bangka parang sumasayaw sa ibabaw ng tubig. Minsan paataas, minsan pababa. Burbida. Burbida. Nabasa na ako. Nabasa na ako. What? Oh. Grabe yung mga alon. Hello. Adventure pa. Yan yung sinasakyan nila. Wala na guys. Inalo na tayo. So dito pala sa mismong likod ng Taal Lake, mahangin na. Kaya mas malaki yung alon dito compared doon kanina.
So umabot ng mga almost 2 hours o humigit pa. Humigit ng 2 oras yung biyahe natin paikot sa mismong Taal Volcano. At ngayon parang malapit na tayo sa daungan kung saan tayo nag take off kanina. Pero malayo-layo pa kasi tingnan nyo, iikot pa tayo dun. Kaya kung gusto nyo ng adventure ng kagaya nito, try nyo itong trip ko, malay magustuhan nyo. Minsan, ang isang simpleng ride ay nauuwi sa isang hindi inaasahang adventure. Isang desisyon, isang bagong direksyon, at isang tanawin na hindi mo makikita kung hindi mo susubukan. At sa pagkakataong ito, ang simpleng road trip para masilayan ang Taal ay nauwi sa isang adventure na hindi ko makakalimutan. Ano masasabi ko? This would be the greatest experience na na-encounter ko since first time kong sumakay ng ganitong bangka. And then nung una, dati nakikita ko lang yung Taal Volcano doon sa taas ng Tagaytay, or nadadaanan ko lang to sa kalsada kung binabaybay ko yung Batangas, at saka nakikita ko lang to sa mga picture, sa mga libro. Pero ngayon, actual ko nang nakita ng malapitan mismo na gamit ang bangka. So, kung gusto nyo ganitong experience, try nyo kasi once in a lifetime lang din naman. At the same time, ang makukuha mo is yung memory at saka yung pagkakataon ba na makapture mo mismo sa actual sarili mong mata kung ano talaga yung itsura netong Taal Volcano. Okay, nakarating na din tayo sa wakas. Wala bang naiwan? Okay. Sa wakas, nakarating din. Ang layo ng pinuntahan natin. Thank you, Kuya. So yun na nga guys, dito ko na tatapusin ang video na ito. Hope nag-enjoy kayo sa lakad at adventure natin for today's video na biglaan at unexpected. Kung gusto nyo ma-experience ang ganitong klaseng adventure, try nyo. And then kung gusto nyo mag-arkila ng bangka, mas maganda, marami kayo para makatipid. Okay? So again, this is Sea Capture. See the road, capture the journey. See you in my next content. Bye bye.